ngayong panahon ng eleksyon? Yes, dapat talagang ipalaganap natin ang advokasya ngayon ng ating mga kabataan Pilipino ay bumoto. Unang-una, bumoto sila. Huwag na hindi boboto dahil hindi sila magiging pag-asa ng bayan kung hindi sila makakatulong sa pagluklok ng mga leader ng ating bayan. Pangalawa, dapat hindi lang basta bumoto. Dapat ang iboto ninyo ay yung mga maaayos na mga kandidato. Magdadala ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Kaya nga po, sinasabi ko rin, kumbaga, isa sa party list po ay ang Duterte Youth Party List na lumalaban sa mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa ating mga kabataan Pilipino para hindi sila ma-recruit. At syempre, nandyan rin sa ating mga kandidato pagka-senador, Pastor Apollo Kibuloy, ang ating kapartner, matagal na para labanan ng mga makakaliwang grupo na nagre-recruit sa mga kabataan Pilipino papuntang NPA. Kaya yan po ang ating mga kailangan i-advocate po, mga kandidato ng Pangulong Rodrigo Duterte, dahil alam nila at alam nyo na tayo ang magdadala ng tunay na pagbabago sa mga Pilipino po. Sa dami ba naman, Chairman, ng mga problema ng bayan na dapat ayusin, is ika nga sa sikat na awitin next in line itong mga kabataan. Pero may mga party list organizations po ngayon, tulad po ng Kabataan Party List na nauna na pong natukoy bilang prente ng CPP, NPA, NDF, ang patuloy pong bumabanat sa mga Duterte-aligned senatorial candidates. Ano pong pakiwari mo dito, Chairman? Ayan, alam nyo, nabobola lang nila yung mga kabataan. Ako ay isang patotoo dyan. Kasi sa 10 makakasalubong kong tao, araw-araw, ang sinasabi sa akin, Chairman, idol ko po kayo, lumalaban po kayo sa NPA, kaya binoto ko po kayo sa Kabataan Party List. So, 30% ng botante ng Duterte Youth Party List ay bumoto sa Kabataan Party List. Yan nga po pala, isang paalala po. Yan pong Kabataan Party List ni Raul Manuel, hindi po tayo yan. Yan ang nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa mga makakaliwang grupo. At napatunayan na natin na marami doon ay napatay na bilang NPA. Tayo po ang number 5 Duterte Youth Party List. Nag-iisang party list po na nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso at kaalyado po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya po tayo po ay bumoto, ma-retain po itong SMNI channel po natin na maayos at nagbabalita po ng katotohanan sa bansa. Chairman, sa inyong pag-iikot dyan sa Laguna, araw-araw, kamusta ang feedback ng mga kabataan ngayon? Sila ba'y interesadong maghayag ng kanilang mga salubin sa pamamagitan ng pagboto? Dahil mukhang naiiba kasi ngayon na, Chairman, ang trend ng mga kabataan kumpara sa mga kabataan na nagdaang panahon na talagang aktibo sa current affairs ng bansa. Yes, sa ating mga nakakasalubong, siguro sa kada 10 makakasalubong natin, 8 doon Duterte supporter. Matanda man o bata. So, sa mga matatanda o mga bata na nakakasalubong natin, ganoon na lamang ang kanilang pagsuporta sa ating mga kandidato na mga kaalyado ni Pangulong Duterte. At dahil dyan, alam natin na iboto lamang nila sina Pastor Apollo Kibuloy, ang ating mga kandidato na kaalyado ni Pangulong Duterte, at maaasahan nila yung pagbabago sa ating bansa at pag-asa ng bayan na iluluklok natin mga mabubuting leader na nagdadala ng katotohanan sa ating bansa. Pag-uusapan po natin, Chairman, yung liderato at pagkakaibigan. Lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, malapit pong kaibigan, magkaibigan sina Pastor Kibuloy, Pastor Apollo C. Kibuloy at si former President Rodrigo Duterte. Pareha silang hard hitter sa komunista, sa mga CPP, NPA, NDF. Ngayon, ayon mismo sa NICA Chief, National Intelligence Coordinating Agency, former chief na si General Monteagudo, CPP, NPA, NDF na nag-operate kay PRD na makulong doon sa the Netherlands. Ito rin, marahil, sila rin ang nasa likod itong mga gawa-gawang kaso laban kay Pastor. Chairman. Yes, magkakaalyado yan. Nagkaso kay Pangulong Duterte, nagkaso kay Pastor Apollo Kibuloy, nagkaso sa akin sa NBI. Talagang mga gawa-gawang kaso yung mga yan. Isipin ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy, si Pangulong Duterte, tayo po sa Duterte Youth Party List, tayo ang mga lumalaban sa NPA at mga makakaliwang grupo. Tapos tayo pa ang kinakasuhan nila ng ating gobyerno. Kaya masabi ko dyan, kaya sa ating Pastor Apollo Kibuloy,
Alam kong, Pastor, happy birthday po. Alam kong kayo ay mapagpatawad, pero pagpasensyahan nyo na po. Lahat po nang walang iya sa inyo, kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa ating mga kaalyado, pagpasensyahan nyo na po, hindi ko po papatawarin yung mga yan. Kapag po nanalo ang Duterte Youth Party List at maging 3 ang kongresista, yung 3 yon, walang gagawin kung hindi patawag yung mga nang walang iya po sa inyo, nang walang iya sa atin, at kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte po. Chairman, sa term mo sa NYC, ano ba ang naging partnership ninyo ni Pastor laban sa recruitment ng mga kabataan sa CPP, NPA, NDF? Yan, nung ako po ay chairman ng National Youth Commission, 6 na taon po, ang pinakamalakas nating kapartner ay si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC at ang SMNI Channel. Bakit? Walang ibang media na tumutulong sa paglaban sa NPA kundi SMNI lamang po. Talagang tama yung inyong tema, Truth That Matters. Kayo lamang ang naglalahad ng katotohanan patungkol dito sa mga makakaliwang grupo na ito. At si Pastor talagang todo suporta sa ating mga tropa ng gobyerno, sa atin po sa NYC sa paglaban po sa NPA. Kaya talagang yung ginagawa kay Pastor ay tama kayo doon sa hinala ninyo. Nagtutulungan, nagsasabuatan yung mga makakaliwang grupo, yung mga kadre ng NPA. Ngayon, kasama ng ibang opisyal ng ating gobyerno para ang kalabanin ay yung mga nagtanggol sa kanila. Nagtanggol sa mga mamamayang Pilipino. Ito ay si Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Pastor Apollo Kibuloy at tayo po, Ronald Cardema po sa Duterte Youth Party List. At masabi ko sa inyo, Pastor, yung sinasabi nyo sa amin, talagang yun ang aming dinidibdib araw-araw. Tatag lang. Tatag lang. Talagang kami ay kumukuha lamang ng lakas ng loob mula sa inyo, mula kay Pangulong Duterte at mula kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam namin, kailangan natin ipaglaban ito. Dahil tayo po ay ipinaglalaban natin, naninindigan tayo para sa mga mamamayang Pilipino. At kayo po ay magiging kinatawan natin sa Senado. Kayo ang magiging boses ng milyong-milyong Pilipino sa ating Senado, kasama na ni Senador Bongo, Senador Bato, at tayo naman po sa Kongreso, Duterte Youth Party List. At syempre po, hindi tayo pwede manahimik ngayon at sa susunod na panahon. Dahil ang taong bayan po ay umaasa sa inyo, umaasa sa atin na tayo po ay makikipaglaban, maninindigan, at magiging tunay na boses ng taong bayan sa Senado po at sa Kongreso. Oo, Chairman, gaano kahalaga na itong mga kabataan natin ay mailapit no, sa Armed Forces of the Philippines at sa values po ng disiplina kontra po sa mailapit dito sa recruitment ng mga makakaliwa? Yan po, ang isa sa matagal ng activity ng ating Pastor Apollo Kibuloy at natin po sa Duterte Youth Party List, ang ilapit po ang ating mga kabataan, mga leader kabataan, papunta sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Bakit? Para pag panahon po ng kalamidad at emergency, nandyan po ang mga kabataan Pilipino, kayang-kaya po nilang mag-mobilize. At kung sila po ay reservist sa Armed Forces, mas marami po silang matutulungan kasi meron po silang dalang supply ng gamot, supply ng pagkain, at alam po nila kung paano i-lead ang ating mga kababayan Pilipino. Kaya po, ang nakita ko lamang pong gumagawa niyan, na talagang nagvo-volunteer sa AFP Reserve Force na malaking grupo ay ang KOJC po at ang ating SMNI Channel po. Chairman, magandang hapon po. Si Admar po ito. Dito sa mga ganap ngayon sa ating bansa na sabi nga ni Ka Eric, halata na yung may partisipasyon itong CPP. Gaano ito kadelikado? Dahil ito po yung mga kinalaban ni former President Rodrigo Duterte, lalong-lalo na rin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero parang nahahayaan na ba sa tingin nyo po, napapansin po ninyo sa mga galaw ngayon? Oo, napapabayaan na. Dati durog na po yung NPA eh. Isipin nyo, pag upo ni Pangulong Duterte, 89 yung guerrilla fronts ng NPA. Merong mga batalyon, merong mga balangay, merong mga pulutong, marami. Pero pag alis niya, 13 na lang. Sinong administrasyon na nakagawa nun? Halos maubos lahat-lahat. Tapos namatay pa si Joe Masison. Kaya nagtataka ako, bakit gusto ng administrasyon ngayon, pag peace talks, kanino? Patay na yung leader. At yung natitira na lang, walang-wala na yung mga yan. Kaya nga natutuwa ang mga ating mga pulis at sundalo na talagang durog na durog ng NPA. Hindi lang sila makapagsalita.
dahil syempre tikom ang kanilang bibig. Pero ang totoo dyan, kung ano ang sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ng ating Pastor Apollo Quiboloy at natin sa Duterte Youth Party List, patungkol dyan sa mga NPA na yan at makakaliwang grupo, yun ang sentimiento at nasa puso ng milyong-milyong mga Pilipino at libo-libo nating mga tropa ng gobyerno. Dahil kita naman nila, walang ibang mga naninindigan para sa kanila, kundi si Pastor Apollo Quiboloy, ang ating Vice President Sara Duterte, ang ating Pangulo Rodrigo Duterte at tayo po sa Duterte Youth Party List. Kasama po ng ating mga kaalyado, Senador Bongo, Senador Bato. Kaya po, yan po nangyayari ngayon. Isa-isa po tayong pinakasuhan, di ba? Tapos, saan kayo nakakita na yung mismong convicted na kongresista, na kaalyado ng mga makakaliwa, convicted na ng korte, ayun, malaya pa. Nasa kongreso, ginagawa lahat ng kanyang pwedeng gawin ng kay-question ng iba't ibang tropa ng gobyerno at ng mga Pilipino, lalo na yung lumalaban sa kanila, laban sa mga makakaliwang grupo. Kaya medyo baliktad po ang senaryo ngayon. Pero nandyan po ang ating paninindigan, kaya tayo po naninindigan sa sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy, tatag lang. At iikot ang gulong dyan. At sinasabi ko nga po, alam ko mapagpatawad kasi si Pastor, pero hindi po natin papatawarin. Mula po sa Duterte Youth Party List, lahat ng bumoto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, 2 linggong ito, banggitin niyo yung mga pangalan at hindi yan iboboto ng mayorya ng mga Pilipino dahil sa kanilang pag-traidor sa mga Duterte. Chairman, gaano kadelikado kung muling mamamayagpag ang CPP, NPA, NDF sa bansa? Nakikita mo ba na mas masahol pa sila dun sa una at re-rest back talaga at kaya needed na maagapan sila? Oo, siyempre, kunyari, nasa Kongreso yung kanilang mga galamay. Di yung pondo ng Kongreso, pondo na binibigay ng taong bayan para sa kanila, sweldo nila at mga pondo ng kanilang opisina. Siyempre, hindi nila pinantutulong sa Armed Forces yun at sa Philippine National Police at sa pagsugpo ng terorismo at kriminalidad. Yun ay pinantutulong nila sa kanilang mga kasama, kanilang mga kaalyado sa mga kanayunan at kabundukan. Yan ang sigurado. Diba? Tapos ginagamit pa nila ang kanilang posisyon sa gobyerno para imbestigahan. Yun pang mismong mga tumatayong bayani ngayon, katulad ni na Pastor Apollo Quiboloy, Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, na sila ang nangunguna sa bansa, labanan ng NPA, sila pa ngayon ang inuusig. Kaya alam nyo, masabi ko sa inyo, alam ng mga Pilipino yung mga pinaggagawa ng nasa administrasyon ngayon at ng mga makakaliwang grupo. At hindi magpapatawad ang mga Pilipino, milyon-milyon. Ngayon, 2 linggong ito, uulit-ulitin natin kung ano ang katotohanan sa bansang ito at ipapatalo natin ang mga instrumento, kandidato ng administrasyong ito. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Ingat ka sa iyong pangangampanya dyan. Thank you, sir. At mukhang nasa motorcade ka pa. Opo, tumigil po muna. Baka lahat ng mga kasalubong ko dito sinasabi, idol ko